Last 2018 po, for some reasons, natigil ako sa aking pag-aaral kasi nagkaroon ako ng anxiety at depression. Nagkulong lang ako sa aking kwarto for 8 months until hindi ko na talaga kinaya at kumonsulta na ako sa isang psychologist. And after the session, I decided na umuwi na lang sa aming probinsya dito sa Agusan del Sur kasi dito sa bukid is tahimik at simple lang ang buhay. Hanggang isang araw, napansin ko na yung mga tanim na kakao ng lola at father ko dito sa farm ay marami ng mga namatay at nasira kasi napabayaan na dahil sa sobrang baba ng presyo ng kakao, na-discourage yung mga kakao farmers dito sa aming lugar. Kaya naisipan ko na alagaan ko ulit ang mga kakao, tapos nagtanim ako ng mga bagong seedling. Ang nangyari, every morning, bawat pagising ko, parang excited ako na dumiretso agad sa aking munting nursery para i-check palagi ang progress ng mga seedling kung nabuhay na ba sila or may mga uod ba. Until hindi ko na namamalaya na habang gumaganda yung aming kakao farm, ay unti-unti na din palang bumabalik ang hope ko sa aking buhay na magpatuloy. Hanggang sa year 2019, finally, gumaling na ako at nakabalik na ako sa aking pag-aaral. At doon nagsimula ang idea ng Cacao Prince. In my free time, nagbebenta ako ng tableya sa aking mga classmates, teachers as extra income habang nag-aaral. I started for only 2,500 pesos na capital at sa kusina lang namin ginagawa ang products. And since wala naman akong machineries, yung ibang process is pinapagawa ko sa mga third party na processor since maraming cacao processor dito sa aming barangay. Nung pumasok ang COVID last 2020, na-stop saglit ang negosyo dahil hindi na kami makapunta sa aming processor dahil sa lockdown. Sobrang nalungkot din ako para sa ibang cacao farmers sa aming lugar kasi wala na silang mapagbentahan ng kanilang mga cacao products at sobrang baba pa din ang presyo ng ibang traders. Kaya doon ko naisipan na why not magtayo na lang ng sariling processing. Since may 12,500 pesos na akong kaunting ipon that time, pinagawa ko ng maliit lang na DIY na grinding machine at binili ng mga cacao beans sa mga farmers. Using e-commerce platforms, nabenta ko din yung mga products sa mas magandang presyo. Ang main product na aming binibenta is 100% dark chocolates o pure tableya para sa mga gumagawa ng sikwate, milk teas, puto at champurado. Meron din kaming cacao nibs at corn powder. Last 2021, hindi talaga ako nagdalawang isip na sumali sa Young Farmers Challenge para mas mapalago pa namin ang negosyo. Dahil sa YFC, dati nagsimula lang kami for only 30 kilos of cacao beans. Ngayon, kaya na naming mag-process ng around 200 to 300 kilos a month during peak season. Sa sarili na naming facilities with around 12 part-time workers. Ang bili ng cacao beans sa ibang traders dito sa amin is around 90 to 100 pesos per kilo. Pero sa amin, binibili namin sa direct farmers ng 120 to 150 pesos per kilo. At dati din, sa school lang ako at kapitbahay nagbebenta. Ngayon, 95% ng aming products ay dinadala na sa Luzon at Visayas. From 100 cacao trees noon, ngayon mayroon ng around 1,000 cacao trees dito sa aming farm. And last August din ay nakapag-sponsor din kami ng tableya pang champurado sa isang paaralan para sa mga pang-snack sa mga tumulong sa Brigada Eskwela. At last month din ay nakapag-sponsor kami ng champurado feeding program sa isang community na may mataas na kaso ng mga hunger at malnourished children. Ang Cacao Prince po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga taong naging bahagi ng aming journey. Hayaan niyo po at sisikapin pa naming pagandahin pa ang aming mga products upang mas marami pang matulungan ng mga cacao farmers. Maraming salamat po sa Department of Agriculture, Tatak YFC.